Tulungan niyo po kaming mahanap ang lalaking ito. Missing, Larry Eli Murillo Moncada. Kapag nakita niyo po siya ay ipagbigay alam ninyo kay Moises Duarte. Telephone number 370-7062. Ipagbigay alam po ninyo kay Miss Ana Moncada o kay Mr. Victor Murillo gamit ang mga numbers na nakalagay sa ating screen. Nawawala po siya galing Council Bluffs, Iowa mula pa noong November 28, 6:15 p.m. Nagmamakaawa po ako. Tulungan nyo kaming hanapin si Larry. Missing, Larry Eli Murillo Moncada. Victor Murillo and Ana Moncada kept coming back to this no-frills store in Council Bluffs. Not for groceries, but their son Larry. He worked there when he vanished. Ang larawan na ipapakita ko sa inyo ngayong araw ay ang lalaki na nagngangalang si Larry. Alam nyo sa lahat ng mga tinalakay natin, isa na siguro to sa pinaka-interesting na kaso na tatalakayin natin. At bago ko i-discuss, dahil may question of the day tayo, para sa 1,000 Gcash giveaway, tatanungin ko kayo, hulaan ninyo ha, ano sa tingin nyo ang nangyari kay Larry? Buhay pa ba siya o patay na siya? Lahat ng sagutin nyo ay pwede makasali sa ating 1,000 Gcash giveaway. Tama man o mali, pero may tamang sagot at magugulantang na lang din kayo sa plot twist ng kwento natin ngayong araw. Unang sasagutin natin ay kung paano nawala itong si Larry. Bakit pinaghahanap siya ng mga magulang niya? Alam nyo itong kwentong to nangyari 2009 pa. May mga content creators ngayon actually na pinag-uusapan to kasi may something na nangyari in the near medyo present kaya napag-uusapan siya ulit. Pakinggan nyo mamaya. So November 2009, uuwi galing sa trabaho si Larry Murillo. Dito siya nagtatrabaho sa nagngangalang No Frills. Napansin ng nanay niya, no? Bakit parang ikot ng ikot yung anak ko? Bakit parang hindi siya mapakali? Bakit parang may bumabagabag sa kanya? Ang sabi, disoriented daw itong si Larry mula nung umuwi siya ng isang gabing yan. So dahil dito yung nanay niya, halika, sabi, magpatingin tayo sa doktor. So pina-check up siya. Sinure kung ano yung nangyayari sa kanya. Matapos yung session nila doon sa doktor, binigyan siya ng antidepressants. Obviously, na doon pa lang sa disorientation, no, may problema sa mental health ni Larry Murillo. Kung ano yung eksaktong finding sa kanya, hindi ko na po nahanap. Pero definitely mentally ill etong si Larry. So umuwi sila ng nanay niya. At gaya ng sabi ng doktor, etong si Larry, no, yung nanay niya nakabantay rin naman sa kanya. Okay, yung medication, iniinom niya ng tama. Ito ngayon yung problema. Kasi normally, di ba, pag naggagamot ka, iisipin mo na umu-okay ka na. Kabaligtaran, yun nangyari kay Larry. Kasi imbis na umokay si Larry, parang lalong lumalala yung mga sintomas niya. Alam mo, nag-aalala yung nanay niya. Kasi, ito raw yung experience ni Larry. November pa rin, no? 2009, bigla daw may mga naririnig na boses na itong si Larry. Okay, mag-alala, hindi ito horror, but horror in a way na nakakatakot yung experience niya, but walang supernatural dito sa kwento natin ngayong araw. Mainly mental health po ang kalaban natin sa kwento natin ngayon. So yung nanay niya nakikita na parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Sabi rin ng nanay niya na kwento raw sa kanya ni Larry na parang yung puso niya sa sobrang bilis ng kaba daw. Hindi kaba eh. Yung pagpintig ng puso, parang lalabas na raw sa dibdib niya yung puso. Ganun daw kalakas yung nararamdaman nitong ni Larry. At this point, napapansin nila at sinabi rin ni Larry na may hallucinations na siyang na-experience. Mamaya, no, didikdikin natin yung mga experiences ni Larry na yan. Titingnan natin. So, hindi siya okay. Siguro, ngayon niya lang din kasi na-experience to eh.
May mga ano kasi po talaga, no, pag nakaka-experience ng ganito, kaya kailangan ng professional help kasi kailangan ma-determine kung ano ba yung totoo at hindi sa mga na-experience. Anyways, hindi po ako professional. Yun yung nakikita ko mostly lang. So kung may mga na-experience po kayong ganito, mas okay talaga na dumulog po kayo sa may mga nakakaalam talaga at hindi sa internet lang, hindi kay klaro lang, 'di ba? Ang sabi, yung mga hallucinations na yan, yung mga naririnig niyang boses, tiniis niya daw for a few nights. Dahil naggagamot na rin naman na siya. Pero at one point, November 28, 2009, ilang araw mula nung umpisa niyang ma-experience tong mga bagay na to, 6:15, nagulantang yung nanay niya, no? Kasi bigla daw tumakbo papalabas ng bahay nila etong si Larry. Wala daw suot na coat, magi daw dun eh. Walang sapatos, walang dalang wallet, walang pera, miski yung medication niya, wala din. Syempre, iniisip nila yon, kailangan lagi siyang umiinom. At saka sobrang out of nowhere din kasi nung pagtakbo niya, pero may hinala na sila na may kinalaman to sa kung ano yung na-experience niya mentally. Ito yung malungkot ngayon dito kasi simula nung tumakbo siya, hindi na nakita si Larry. Mamaya malalaman natin kung ano yung nangyari sa kanya. Naghahanap-hanap ako, ito yung larawan niya bago mangyari yung pagtakbo niya sa labas ng bahay nila. Ito sasabihin ko sa inyo, kung titignan mo yung picture, and I can attest to this, kasi hindi mo talaga masasabi kung ano yung tumatakbo sa utak ng isang tao at kung ano yung lagay ng mental health niya. Maaaring nagtatatawa pa yan, nagjo-joke time pa, tapos depressive na pala, diba? Or may tendencies ng ganon. This is something that nakikita ko din sa sarili ko, no? Kaya bago natin po ipagpatuloy to, please, sa mga hindi nakaka-experience, always check on your friends. Hindi naman po ganun kahirap na i-message natin sila or kamustahin natin sila. Malaki yung naitutulong ng pag-check up sa kanya nang walang judgment, di ba? Nang walang judgment. Importante yung nang walang judgment. Huwag na tayong mag-komentaryo. Pakinggan na lang natin or mag-offer tayo ng tulong. At saka sa mga nakaka-experience naman po, on the other hand, inuulit ko, huwag kayong makikinig sa aming lahat. Makinig po kayo sa mga medical professionals kasi sila po yung nakakaalam at makakapagpayo sa inyo ng tama kung paano ang dapat gawin sa ganitong mga sitwasyon. Anyway, bigat agad, no? Babalik na tayo sa kwento. Umingay siya sa telebisyon. Yung mga interviews sa internet, talagang ang daming mga threads about this. In fact, pag nag-search ka online, kagaya ng sa mga Reddit, nakikita mo yung mga tao, hinahanap siya. May mga sarili silang investigasyon na pinaggagawa nila. Nakaka-curious yung kwento, di ba? Yung unang mag-aalala dito at mag-uumpisa sa paghahanap, syempre, yung mga magulang niya. Nakikita naman natin na talagang may pakialam sa kanya at mahal siya kasi sinamahan siya magpa-check up ng mental health niya, di ba? Matapos mawala yung anak nila, nauna silang magpunta sa mga kamag-anak. Sine-check nila, baka naman nagpunta dito si Larry. Baka naman nagtatago. Baka naman hindi lang kami matext. Yung mga kaibigan ni Larry, chinek nila, wala. Hindi talaga nila makita. Hindi talaga nila alam kung nasam. Ngayon, nagpagawa na rin sila ng mga flyers na sila mismo yung nag-aabot sa mga tao. Lahat din ang pwedeng mag-interview sa kanila. Sinunggaban nila. Tinanggap nila. Nagbabakasakali na baka may makakita noon or baka mapanood ng anak nila na magbibigay ng clue kung nasan ba si Larry. Kung magulang ka, maiintindihan mo diba? Hanapin mo yung anak mo kahit anong mangyari. Kahit matigil na yung trabaho mo, kahit paubos ang pera mo, mahal mo yan Babalikan natin ngayon yung na-experience ni Larry. Hihimayin natin kasi medyo, to be honest tatanggalin natin yung stigma ng mental health, no? Na yung negative stigma, pero scary siya. For someone na nakaka-experience din ng mga may nag-episode, hindi ko alam kung yun yung tamang term. Hindi ko po na-experience yung ganitong mga bagay, no? Pero alam ko kung gaano kahirap yung maka-experience ka pag inaatake ka ng sarili mong utak. So horror to in itself. The experience is a horror. Sa isang interview ng nanay ni Larry, si Ana Moncada, ayan yung kanyang larawan, pinadescribe sa kanya yung anak niya. Sabi niya, alam niyo yung anak ko, isang 6-foot Hispanic male. Malaking tao. Brown yung mata, itim ang buhok, 140 pounds din siya, which is 63 kilos. Talagang
physically healthy yung anak niya. So, na-curious ako, ano kaya yung mga hallucinations at saka yung mga boses na naririnig niya? Tinanong din siya ng interviewer. Sabi niya, tatrabaho po kasi yung anak ko. Thanksgiving night daw yon. Nagtatrabaho kahit Thanksgiving night. Yung Thanksgiving sa kanila parang medyo Christmas na din eh. Kung nakikita, nanonood po kayo ng mga American series, may mga salo-salo sila. Ganun talaga. Parang ka-level talaga ng Christmas yung Thanksgiving sa kanila. O, ayun na. Nagtatrabaho siya nung araw na yon. Ngayon, nung pag-uwi daw, dito niya na napansin yung disorientation na dinidiscuss natin kanina. Tinatanong nung nanay si Larry kung ano yung na-experience niya. At sinasabi ni Larry na nakakarinig siya ng mga boses. Isa raw sa mga naririnig ni Larry, ang weird nito, pero kumain ka ng asukal. Kumain ka ng asukal. Pinipilit daw siyang kumain ng asukal ng boses sa utak niya. Hindi ko po alam, no, dahil hindi naman po ako medical professional kung anong trigger nito. Or baka naman, kung meron ba sa subconscious niya na may nagdidictate ng asukal or random voices lang talaga na very out of nowhere yung kumain ka ng asukal. Hindi ko po alam. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo kanina na isa sa mga experiences ni Larry is yung parang sa sobrang lakas ng lagabog nung dibdib niya, parang lalabas na raw sa dibdib niya. No? Parang, alam niyo yung ganon? May ganon siyang nararamdaman. Apparently, no, sinasabi rin ng boses sa utak niya na kaya daw siya pinapakain ng asukal kasi may nararamdaman siya na pag kumain siya ng asukal, aayos yung paglagabog ng puso niya. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung bakit ganun yung sinasabi sa kanya. Hindi po ako medical professional, pero kung may mga psychiatrist po dito, baka pwede nyo po kami bigyan ng insight about this. Hindi ko po kasi alam talaga. Pagsabi, no, nung nanay, hindi naman daw kumain ng maraming asukal si Larry. Kwinento niya lang din na yun yung nararamdaman niya. So mula sa mga boses, tumitindi pa to. Isang araw, bigla na lang daw sinabi ni Larry na, Mama, merong sumusunod sa akin. Ayaw niya akong lubayan. Nakakatakot. Kahit alam natin na hindi totoo to, that experience in itself, ang scary. Hinahanap ko kung ano yung sumusunod sa kanya. Obviously, sa mental health niya po ito. So, hindi siya talagang totoo as in physical na totoo. But in his head, totoo to. Hinahanap ko, hindi raw na-describe ni Larry sa parents niya kung ano ba to, lalaking nakaitim, nakakatakot ba, tao lang ba yung itsura. Hindi ko na po nahanap. Dumating yung point na siguro dahil din dito sa sumusunod sa kanya, nung 6:15, tumakbo na siya. Wala nakapagsabi, biglaan kasi yung mga pangyayari. Ito yung tatay niya, 'di ba? Nag-iiyak sa mga interviews, hinahanap talaga siya. Ginather lahat ng mga kaibigan, ayon nga sa sabi ko sa inyo kanina. Nung gabing yun din daw, merong snowstorm, kaya pahirapan talaga yung paghahanap nila. Alam mo, yung nakikita ko rin yung interview, talaga umiiyak na. Just imagine, hindi ka makafocus sa buhay mo sa mga pang-araw-araw mo kasi yung focus mo syempre yung anak mo, di ba? Sabi nila na mabaliw-baliw na daw sila. Hindi na nila alam kung saan sila maghahagilap kay Larry. Alam niyo yung limbo, di ba? Yung parang nasa, ano ba yung Tagalog ng limbo? Yung parang nasa kawalan ka at hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Walang nangyari. Ganun yung experience nila for a lot of years. Mahabang span ng oras, no? Lagi ko rin nakikita sa statistics ng Amerika, ang sabi nila, 600,000 yung nire-report na nawawala every year. At sa 600,000 plus na yan, 90,000, hindi na raw talaga nakikita. Hindi alam kung namatay ba, kung saan napunta. Ito ngayon yung tanong natin. Sa statistics ng mga nawawalang mga tao na yan, ano kaya dyan si Larry? Mahahanap kaya siya o hindi? At this point of the story, yung mga tao sa internet pinag-uusapan na talagang may sarili na silang investigation. Okay, ngayong nadikdik na natin yung kwento na yan. Ito yung last chance ninyo para sumali sa question of the day natin at magkaroon ng chance na manalo ng 1,000 GCash giveaway. Mag-like, subscribe at mag-notification bell lang po kayo at tatanungin ko na kayo. Ano sa tingin nyo ang nangyari kay Larry? Hula lang. Sa tingin nyo ba buhay siya? Sa tingin nyo ba patay siya?
I-comment nyo sa ilalim. So ito yung aftermath. Naging cold case to. Yung mga kaso ba na halos parang hindi na nila alam kung ano yung gagawin. Kasi wala na talagang leads. Hindi na masikaso. Wala na talaga eh. Nga na, parang ganon. Kahit na sobrang rigorous nung manhunt para hanapin si Larry, humingi na rin sila ng tulong sa US Immigration, Customs Enforcement, tumulong sa kanila pero wala din talaga. Pero mababago ang lahat ng yan. January 2019, 10 taon mula nung mawala si Larry. Alam mo nung nahanap sila, miski ako napasyet talaga, sa ganun lang nahanap. Yung bang nandyan lang pala, tas hindi nila alam. Pupunta tayo sa tinatawag na No Frills Supermarket. Ito yun. Dito nagtatrabaho si Larry bago siya nawala. May mga interview yung nanay na sinasabing, alam nyo, nararamdaman ko po na hindi umalis ng No Frills itong si Larry. Kung sa atin, nakita ko na para siyang pure gold ganyan or save more. Ganon yung No Frills sa kanila. Kaunting backstory, sabi nila 2016, nagsara itong supermarket na No Frills, yung mismong branch na yan. Nabakante siya simula 2016 to 2019. January 2019, nilinis nila yung store. May trabahador na pumunta doon sa isang refrigerator at kinalas siya. Yung malaking refrigerator, yung mga nasa store, no? Yung nakakabit talaga sa dingding. Kinalas nila at nagulat sila kasi habang nalilinis, parang may nakikita siyang kakaiba. Ngayon pagpunta niya doon, hala! May bangkay doon sa likod ng ref! At yung posisyon niya nakaganon talaga, no? Pero dahil matagal na siyang nangyari, may agnas na rin sa tagal ng panahon. At saka mainit din kasi yung likod ng rep, diba? Naagnas na talaga to, pero nandoon yung mga gamit. Sinabi to sa magulang ni Larry. Ipapa-DNA test siya, pero sa loob-loob nila, alam na nila at tanggap na nila. Puntahan pa rin natin yung DNA test. Officially, napag-alaman at base din sa mga gamit na naiwan, si Larry yung namatay na lalaki sa likod ng ref. Ang weird, no? Likod ng ref? It's a death na hindi natin e-expect na mangyayari. Ito ngayon yung tanong, paano nangyari yan? 10 years, walang nakapansin, walang nakaamoy. Naaagnas yan ang baho niyan. Honestly, miski ako, hindi ako naniniwala. Nung nakita ko tong kwento na, akala ko nga parang nagbe-bait lang yung kwento nito eh. Parang may kakaiba kasi, di ba? Pero pinaimbestigahan na agad to if pinatay ba siya, nilagay ba siya dyan. Ang sabi ng mga investigators, wala naman daw foul play na naganap sa pagkamatay niya. Most likely daw, umakyat si Larry doon sa taas, sa ibabaw ng fridge, at nahulog doon sa likod. 18 inches yung gap doon sa likod at kung makikita nyo, nakaganon siya. Hanggang sa hindi na siya nakagalaw, natrap siya doon at nagutom siya doon. Hanggang sa mamatay siya. Napatanong ako kung bakit hindi siya naririnig habang nagsisisigaw siya. Pero sabi nila, dahil 12 feet tall pala, etong refrigerator na to, may mga cooler compressor daw na may ingay, kaya kahit magsisisigaw si Larry, hindi daw talaga siya maririnig. Hinahanap ko yung sa amoy. Walang, siguro dahil malamig yung dadaan, hindi ko po masabi, no? Or baka akala nila, may sirang karne lang. Hindi ko po mabigyan ng explanation kung bakit hindi siya naamoy. Pero imagine, nasa likod ka ng ref, natrap ka, sigaw ka ng sigaw, gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka. Horror siya. Horror talaga siya. Naisip ko lang din, eto ha, wala po sa kwento to. Walang na-explain dito dahil obviously hindi naman po alam ko ano yung experience ni Larry sa likod ng ref. Pero di ba may mga hallucination siya? May sumusunod sa kanyang figure. Ano yun? Hindi siya makagalaw habang kinakausap siya ng mga figures. Pakiramdam ko na experience ni Larry yun. Mako-compare ko. Iniisip ko lang to ha. Hindi ko po alam kung na-experience na talaga to. Pero alam mo, parang sleep paralysis ka na hindi ka makagalaw. Tapos nandyan yung figure sa harap mo. Nakakatakot yun. And weird lang din kasi hindi nila nilinis to for 10 years. Di ba may mga sanitary certifications na kailangan i-adhere ng isang kumpanya. So hindi nila nasunod yun. Hindi ko po mahanap yan. Pero kung makikita mo sa mga comments, yan talaga yung mga katanungan ng mga tao. Hindi ba kayo naglilinis? Medyo weird yon.
Yung pagkamatay ni Larry, ni-rule out nila na isang aksidente. Ngayon, mahirap imaginein yung pagkamatay ni Larry, pero may gumawa ng isang simulation recently na nag-viral sa social media. This is from Zach D. Films. Tignan natin siya. Sa video, pinakita kung paano natrap si Larry. Yung ulo niya nasa ilalim, no? At kung makikita mo, nagtatry pa talaga siyang sumigaw-sigaw dyan sa simulation na yan. Pinakita kung paano siya hinanap ng empleyado habang naglilinis din ng ref. So, tinanggal nila yung isang panel doon. And closed talaga siya. So, mahirap talagang hanapin. Pero nakatulong to para mas ma-envision. Kasi, kagaya ko, marami po yung nagtataka kung paano talaga yun nangyari. Grabe, no? Isa to sa mga pinaka-weird na panaan kung paano mamatay ang isang tao sa totoo lang. Sa mga na-discuss natin sa channel na to. And napasearch tuloy ako. And I found something weird. Di ba meron tayo sa ating pelikula na Frigidaire? Honestly, ang cringe nung idea na yun for me. Pero, yung mga bida dyan sila, Janice De Belen, JM De Guzman, pati si Andy Eigenman. Parang kagaguhan lang talaga siya. Hala, ref, pumapatay. Pero alam nyo ha, ang dami palang namamatay sa ref. 2013, may 3 South African children ang nalak sa abandonadong ref. 2014, may magkapatid na namatay sa Russia dahil nagtago sila sa ref ng lola nila. 2019, 3 bata naman ang namatay dahil umakyat sa chest freezer. Nalak sila sa loob. Also, in 2019, may 2 magkapatid sa Kyrgyzstan, 4 at saka 6, nagtataguan sila at nalak din sila sa loob ng ref. Alam nyo, weird fact, pero 60 katao pala every year ang namamatay dahil sa ref. Isang fact na ang hirap i-digest. Hindi mo paniniwalaan, pero totoo pala. May nakita pa ako isang article, listahan ng mga mundane na mga bagay na pumapatay ng tao. Ang weird! Pero yung simpleng bagay kagaya ng mga balloon, kaya palang pumatay ng tao. Anyway, sobrang daming horror din sa kwento natin ngayong araw. Mula sa mental health ni Larry, hanggang sa dun sa experiences niya dun sa mental health niya, hanggang sa yung pagkatrap niya dun sa likod. Pasensya na ha, napaisip lang din ako bigla. Paano kaya ako mamamatay? Ganyan din kaya yung ma-experience ko. Patanong lang ako. Ang weird, pasensya na po, pero na-curious lang din ako. Ano kaya yung experience ko pag namatay ako? So para tapusin natin ang video ngayong araw, tatanungin ko kayo ngayong gabi, tama ba yung hula nyo sa plot twist ng ating kwento para sa question of the day natin? I-comment nyo sa ilalim. Sana nag-enjoy po kayo ha, at kung gusto nyo na po ng napakarami pa mga weird na mga kwento at patayan, mag-like, subscribe at notification bell kayo, at pumunta po kayo sa aking Instagram. Doon po ako nanghihingi ng mga suggestions. Binabasa ko po lahat yan kahit hindi po ako nagre-reply. Minsan, binabasa ko po lahat ng mga comments nyo sa akin doon. Pwede rin kayo mag-comment dito. Anyways, yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang ating kwento. Ingat kayo sa paggamit ng mga ref ninyo ha, para hindi kayo matulad kay Larry.